Bumukas ang pinto ng police car at bumaba si Senior Officer Andrea Salvador. May dala siyang tiklop na papel sa kanyang kaliwang kamay at naglakad papasok sa eskinita, kung saan naganap ang isang ulat ng pananaksak. Lumapit ang isang matandang babae. Nanginginig ito. May dugo sa laylayan ng duster. "Pulis ho kayo? Nandoon po siya sa dulo ng eskinita." Tumangos si Andrea at walang alinlangang tinapik ang balikat ng matanda. Saka muling isinuksok sa bewang ang kanyang dalang papel. Mabilis na dumating ang backup at inako na ang susunod na proseso ng investigasyon. Ngunit bago pa man siya makabawi ng hininga, tumunog ang kanyang radyo. "Officer Andrea Salvador, the chief wants to see you. Report to the headquarters immediately." Pumasok si Andrea sa opisina ng hepe. Nakatayo ito sa tabi ng isang nakasarang blinds at may hawak na folder. Sumaludo si Andrea na magtama ang kanilang paningin. "Andrea, kailangan ka namin sa isang special assignment. Hindi natin pwedeng tanggihan ito." "Anong klaseng assignment, sir?" "Magiging isa ka sa mga bodyguards ng isang senador, si Senator Diego Delgado." Bumigat ang pakiramdam ni Andrea. Alam niya ang reputasyon ng senador. Kilala ito sa pagiging arogante, mayabang, at walang pakialam sa kahit sinong nakapaligid dito, lalo na sa mga babaeng may mataas na ranggo. "Sir, hindi ba't mas mainam kung lalaki yung italaga sa ganyang assignment? Security detail ang kailangan niya, hindi babysitter." May death threat ng senador. At di lang ba sa death threat? May konkretong intel na may nagpaplano talagang alisin siya bago matapos ang buwan. Kailangan niya ng taong 40 ang ganito at ikaw ang napili. Napakuyom ng kamao si Andrea. Hindi niya ito gusto. Pero utos ito mula sa taas. At isa siya sa mga respetadong opisyal sa hanay ng pulisya. Hindi siya pwedeng tumanggi. Pagdating ni Andrea sa private compound ng senador, hindi man lang siya inasikaso ng mga gwardya. Pinag-antay siya ng halos 15 minuto sa receiving area hanggang sa lumabas sa isang grand stairway si Senator Diego. Matangkad, may tikas, at halatang sanay makuha ang gusto sa isang tingin. Naka-button down shirt ito na mamahalin. May hawak pang baso ng alak. So you're the police officer assigned to watch over me? Aren't you a bit small for the job?" Umangat ang kilay ni Andrea. Gusto niya nang sumagot ng pabalang pero pinigilan niya ang sarili. "Senior Police Officer Andrea Salvador. That's me. Inatasan ako maging Chief Security Detail mo, Senator. Kung may concern ka, pwede mong tawagan ng mismong opisina ng DILG." Ngumiti si Diego ng sarkastiko at umupo sa malambot na sofa. "Wala akong pakialam sa ibang detalye. Basta siguraduhin mong hindi ako masasaktan habang nasa paligid ka. At isa pa, ayoko ng mga taong masyadong maraming tanong. Sundin mo lang ang utos." "Hindi po ako kasambahay, Senator. Ang inutusahan proteksyonan ka. Kung gusto mo mabuhay, makinig ka rin paminsan-minsan." Medyo natawa sa pagkabigla si Diego. Hindi siya sanay na may bumabangga sa kanya. Lalo na sa mga babaeng pinapadala para lang bantayan siya. "So you're brave, huh? You seem to take your job very seriously, Officer Salvador." Kung ayaw mo maprotektahan, just say the word. Marami pa akong importanteng pwedeng gawin kesa i-babysit ang isang tulad mong entitled politician. Napataas ang kilay ni Diego. Pumikit ng mariin. Saka uminom mula sa hawak na baso na alak. "You know, you talk like you prove something already." Binagsak ni Andrea ang tingin sa senador. Sanay siyang nirerespeto. Sanay siyang sinusunod. Pero ngayong kaharap niya ang isang lalaking sagad sa igaw at kapangyarihan. Ramdam niyang sinusubok ang lahat ng pasensya niya. "Tama ka. May mga napatunayan na ako. At marami pa akong kailangan patunayan. Na kahit babae ako,
kaya kong gawin ang trabahong nilalampasan ng iba. Na kahit binabastos ako sa harap ng mas maraming tao, hindi ako basta-basta sumusuko at higit sa lahat. Hindi ako kailanman magpapadikta sa taong tingin sa iba'y alipin lang ng kagustuhan nila. Tumahimik si Diego. Sa unang pagkakataon, may tumayo sa harap niya at tinapala ng kayabangan niya. Umalukip-kip si Andrea. Ngayon kung gusto mo mabuhay hanggang matapos ang buwan, sundin mo ang patakaran ko. Unang-una, hindi ka aalis ng walang abiso. Pangalawa, kahit anong oras, pwedeng may umatake. Kaya tigilan mo yung pagiging paisi-isi mo. Panghuli, tumitig siya sa mga mata ni Diego. Respetuhin mo ako. Hindi ako narito para aliwin ka. Nandito ako para iligtas ang buhay mo, ikaw mismo ang gustong sumira. Umangat muli ang baso ni Diego, pero hindi niya na ito ininom. Imbes, ibinaba niya ito sa lamesa at saka tumayo. Interesting. I was expecting a puppet in uniform, but you? Napangisi ito, pero hindi na ito kasing yabang ng kanina. You might actually be fun to work with. Laro? Fun? Hindi to laro, Senator. Buhay mo ang nakataya. Then let's see if you're worth the assignment, Officer Salvador. Sabi nito sabay talikod at baakyat muli sa grand stairway. Starting tomorrow, you'll be leaving here. I don't want my bodyguards running late. Napailing si Andrea. Great. Bulong niya. Bantay sarado sa isang spoiled na senador. This is going to be hell. Naiinis na tura niya sa sarili. Hindi niya kailangan ng respeto mula sa isang tulad ni Diego. Kailangan niya lang ito manatiling buhay. Ganun lang kasimple. May dalang clipboard si Andrea habang paakyat sa hagdanan. Paitaas, kinabukasan ng umaga. Wala siyang tulog. Buong gabi siyang nagmomonitor ng CCTV at nag-coordinate sa team sa labas ng gate. Tumigil siya sa harap ng kwarto ng senador. 3 beses siyang kumatok. Senator, oras na pa para gumising. May briefing tayo sa loob ng 1 oras. Pero walang sumagot. Napabuntong hininga si Andrea. Bahagyang tinulak ang pinto. Pero hindi ito nakalock. Pasensya na pero kailangan na po nating umalis. Naputol ang sasabihin niya. Napatigil siya sa bungad ng pinto. Sa gitna ng malawak na kwarto, nakatihaya sa kama si Diego. Hubad ang pang-itaas. Nakabalot lang ng kumot ang ibabang bahagi ng katawan. Sa sahig, ilang piraso ng damit. At sa pinakatapat ng pinto, nakalatag ang isang kulay itim na underwear. Napakunot noo si Andrea. Hindi siya natinag, hindi rin nag-react. Lumapit siya para gisingin ng lalaki. Good morning, babysitter. Ani Diego, pupungas-pungas at may pilyong ngiti. I see. You found my lucky charm. Tinapunan lang siya ng malamig na tingin ni Andrea. Lalakad na sana si Andrea palabas pero nagsalita muli si Diego. Wait, since nakita mo na rin, pwede mo na ring damputin. Ayoko madumihan ang kamay ko sa sahig. Tumigil si Andrea. Dahan-dahan siyang lumingon at mataman siyang tumingin sa senador. Dinampot niya ang brief at saka walang pasintabing, ibinato ito diretso sa mukha ni Diego. Mission accomplished. Bumangon ka na. Late ka na. Natahimik si Diego. Nakatitig sa brief na dumapos sa kanya mukha. Hindi siya makapaniwala. I can't believe you just did that. Mariing sabi niya at tinanggal ang brief sa mukha. Believe it, hindi ako yaya, Senator. Ako ang dahilan kung ba't ka pa humihinga hanggang ngayon. Kung ayaw mo malagas yung buhok dahil sa stress, sumunod ka na lang, di ba? Mas okay yun. Bumangon na si Diego mula sa kama. Hawak pa rin ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala sa kapal na mukha ng babaeng ito. Hindi lang siya sinabihan, binato pa talaga siya ng brief niya. Kung ibang babae yun, baka matagal niya nang pinalayas. Pero iba si Andrea. Hindi ka ba natatakot mawala ng trabaho? Singhal nito. Kita ang tikas sa katawan kahit may kumot na nakabalot sa bandang baba. Hindi.
Pero dapat ikaw ang matakot mawalan ng buhay. Dahil kung di ka kikilos ngayon, baka hindi lang press ang haharapin mo mamaya, kundi mga taong gustong pumatay sa'yo. Humugot ng malalim na hininga si Diego. Umalikod siya, dumiretso sa walk-in closet. Naanin mo isang mini boutique ng mga branded na kasuotan. You're lucky you're beautiful. Otherwise, I would have gotten rid of you a long time ago. Bulong ng lalaki na makadaan sa harap ng kanyang bodyguard. Swerte mo din na ako ang bodyguard mo. Kasi kung ibang na-assign sa'yo, baka front page ka na ng headline ngayon. Muling natawa si Diego. Damn. You really are something else. Huminto ang sasakyan sa harap ng building. Agad bumaba si Andrea at binuksan ang pintuan para kay Diego. Mabilis ding lumapit ang ibang security team na nakaayos. Agad sinalubong si Diego na ilang miyembro ng media, kahit hindi pa pinapapasok. Senator Delgado, may kaugnayan ba sa inyo ang anomalya ng latest budget release? Totoo bang death threat ang nakukuha niyo mula sa mga kilalang warlords sa South? Anong masasabi niyo sa balitang isa sa mga bodyguard niyo ay babae? Saglit na napangisi si Diego. Pero bago pa siya makasagot, mabilis na humarang si Andrea. Classified agenda ngayong araw. Ang senador hindi magbibigay ng pahayag sa ngayon. Mangyaring magbigay daan. Easy, Officer Salvador. Easy. Bulong ni Diego, na halatang may pang-aasar. You're starting to sound like my wife. Tinignan siya ni Andrea mula sa gilid ng mata. Kung ako asawa mo, matagal na kitang pinaanal. Dahil sa toxic behavior mo. Pumasok sila sa loob ng gusali. Sinalubong ng ilang miyembro, mga military personnel. Binigyan sila ng ID passes. Dinala sa isang conference room na may 6 na armadong tauhan sa paligid. Senator Delgado, Officer Salvador. Sabi ng isang senior intelligence officer. We have reason to believe that the threat is tied to your latest anti-corruption resolution. May galaw na ang grupo. The intel is solid. May plano silang abangan kayo sa susunod na public event nyo. Sinabi ko na sa inyo. Sabat ni Andrea tumayo sa harap ng mesa. Hindi ito ang panahon para maging pabaya. Senator, kailangan nating baguhin ang lahat ng ruta at security layers nyo simula ngayon. Tumango ang intelligence officer. We'll be implementing lockdown protocols for the next 72 hours. Expect minimal freedom of movement. Napataas ang kilay ni Diego. So you're telling me, hindi na ako pwedeng lumabas ng sarili kong bahay? Yes, Senator. At kung may problema ka doon, pwede kitang ipakonfine sa safe house na walang signal at may 2 bantay sa pinto. 24/7. Sounds thrilling. Bulong ni Diego. I wonder if you'll be the one of the guards. Don't flatter yourself. You're not worth the thrill. Sagot ni Andrea habang tumutok muli sa tablet niya. Natahimik si Diego. Pero kita sa ekspresyon nito ang bahagyang pag-iba ng tingin sa babae. At wala siyang ibang magawa kundi sundin ito. Dahil sa lahat ng taong nasa paligid niya ngayon, si Andrea lang ang mukhang walang takot na ipagsiksikan ng sarili sa panganib, alang-alang sa tungkulin. Kasalukuyang palabas ng gusali sina Diego at Andrea. Nasa likod lang si Andrea nakabantay, hawak ang comms, habang sinusuri ang paligid. Isang matangkad na babae ang papalapit. Kitang-kita sa ekspresyon nito ang excitement. Senator Diego! Tawag ng babae at agad itong hinawakan ng braso ni Diego. Oh my God! I can't believe it's really you! Saglit na natigilan si Diego, inangat ang shades niya para mas makilala ang babae. Hindi niya ito maalala, pero napaka-feeling close nito. Have we met? Hindi mo na ako maalala? You were at the yacht party 2 years ago. You smiled at me twice. Tumawa ang babae at hinawi ang buhok sa balikat. Sabay kurot ng bahagya sa braso ng senador. I told myself that if I ever see you again, I'd say hi. I mean, oh my God. Kinakabahan ako but yeah, I'm so happy to see you again. So hi. Bahagyang tumango si Diego. Pero bago pa siya makasagot,
Agad nang lumapit si Andrea. Pumasok siya sa pagitan ng babae at ng senador. Pasensya na po. Pero may lakad pa ang senador. Kung may appointment po kayo, dun po kayo sa opisina niya. Tumaas ang kilay ng babae. Oh, hindi ko inasahan na may bouncer na siyang personal. I mean, bodyguard. But you look like a bouncer though. You're right. I'm his bodyguard. And my job is to ensure that no one gets too close. Lalo na kung hindi verified ang identity. Napatigil ang babae. Pero bago pa siya makapagreklamo, muling nagsalita si Diego. Sorry, miss? Harper. Harper Cortez. Sabay ngiti nito ng malandi. Well, Harper, it's nice to see you again. Even if I don't remember you. Natawa si Harper pero halatang medyo nasaktan sa huling linya. Muli siyang tumingin kay Andrea na parang tinatansya ko ano pang pwedeng gawin. Maybe next time, I'll wear a name tag para maalala mo agad. Ngumiti ito ng matamis at dahan-dahang umalis. Tumigil ang SUV sa tapat ng lumang warehouse na binabakura ng mga yellow police line. Bumaba agad si Andrea at may hawak na file folder. Sumunod si Diego. Kahit hindi ito ang lugar para sa katulad niyang high-profile politician. Stay in the car, Senator. Bilang ni Andrea habang inaayos ang earpiece. Pero hindi siya pinansin ni Diego. Hindi ba't politician ako? Public servant? I deserve to know what's happening in my jurisdiction. May patay sa loob. Mahinahong sagot ni Andrea. At tuloy-tuloy ang lakad habang binabasa ang report. Pero gaya ng dati, sumunod pa rin si Diego. Paglapit nila sa pinto ng warehouse, sinalubong sila ng isa sa mga investigators. Mama Andrea, male victim. Taddad ng saksak. Walang ID. Pero may tattoo ng red serpent sa leeg. Yung gang, nakilala natin. Tumango si Andrea. Secure the perimeter. Check for witnesses. Lahat ng pwedeng magbigay ng lead, i-hold nyo. Copy that, ma'am. Biglang nagsalita si Diego. Red serpent? I passed a bill about these guys last year. Mga sindikato yan. I might be able to. Hindi siya tinapunan ng tingin ni Andrea. Nagsalita lang ito ng dire-diretso. Senator, with all due respect, hindi mo pwedeng sabayan ang trabaho ko sa field gamit ang pagiging clout mo. May protocol kami. Baka makatulong ako. Kung gusto mong tumulong, umupo ka sa sasakyan at huwag mong tapakan ng ebidensya. Biglang napatahimik si Diego dahil namangha na naman siya. Hindi galit ang tono ni Andrea, pero ang bawat salita parang kutsilyong diretsong humihiwas sa kanyang ego. Nilingon ni Andrea ang officer sa tabi niya. Coordinate with Soko. I want a full sweep for fibers and footprints. And call me if may makitang phone or wallet. Naglakad siya papasok sa crime scene at iniwan si Diego sa labas na nag-iisa. Napapakamot na lang ito sa batok habang pinagmamasta na nag-uutos ang babae sa buong operasyon. Lahat ng tao sa compound tulog, maliban sa isang unit ng ilaw sa guest quarters na mula kay Andrea. Binuksan niya ang side table lamp, saka naupo sa gilid ng kama. Pero bago pa man niya maabot ang kumot para makahiga na sana, tumunog ang secure phone sa tabi ng kama. Bukas ba yung gate ng compound? Tanong ng mababang boses sa kabilang linya. Napakunot ang kanyang noo. Senator? Yeah, gusto ko lang mag-jogging. Medyo maaliwalas ang gabi. Napatagilid si Andrea. 11:11 na ng gabi. It's not safe. Insomnia? Gusto ko lang lumabas ng sandali. Baka ma-refresh yung utak ko. And besides, safe naman, di ba? Lalo na't sasamahan mo na naman ako. Kinuha ni Andrea ang relo sa tabi at tinignan ng oras. Ilang minuto? 30. More or less. Tumayo siya at bumalik sa walk-in closet. Hindi siya pwedeng tumanggi. Duty pa rin to. Kahit mukhang katuwiran lang para mapalapit ang lalaki. Naka-jogging pants si Andrea habang nakasuot ng dark hoodie. Alerto din ang kanyang mata kahit kalmado ang muka. Si Diego naman nakaitim na dry fit. You know, di ka naman kailangan sumama ko ayaw mo talaga. Pwede mo naman i-decline.
Imik ni Diego. Pero gwardya mo ako, Senator. Baka nakakalimutan niyo yun. Pero bago pa ito makasagot, may kakaibang liwanag sa itaas ng bakod. Baba! Sigaw niya at hinila niya si Diego pababa sa damuhan. Isang bala ang dumaan malapit sa kanila. Tumama ito sa pose ng ilaw. Dumaos-dos sila pareho sa lupa. Nagpagulong-gulong hanggang sa huminto sila sa madamong bahagi ng compound. Napahawak si Andrea sa baril niya habang pinoprotektahan ang katawan ni Diego. Pero nasa dibdib na pala niya ang mukha ng senator. Literal na nakasubsob. Napasinghap siya. Okay ka lang? Inosente nitong tanong. Sinapak ni Andrea si Diego sa balikat. Sapat para mapaatras ito at mapadapa ulit sa damuhan. Aray naman. Ano yun? Reklamo ng lalaki. Expressionless pa rin si Andrea. Pero kapansin-pansin, ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi na agad niyang tinakpan sa pamamagitan ng pagyuko at pag-check ng paligid. Ngayon lang siya nadula sa sariling emosyon, literal at pisikal. Focus. Bulong niya sa sarili. Galit sa sariling katawan na nag-react, kahit pa delikado ang sitwasyon. May gumalaw sa bandang bakod. Mabilis niyang tinutok ang baril doon, tinapik si Diego sa braso. Tapa, stay low, isa lang ang shooter, sniper position. Baka test fire lang. Test fire? As in, tines kung pwedeng tamaan ang mukha ko. Bulong ni Diego habang gumagapang paatras. Humugot ng maliit na smoke canister si Andrea mula sa likod ng kanyang hoodie. Takpan mo ilong mo pag sumabog to. Bago pa makapagtanong si Diego, inihagis na ni Andrea ang canister sa may damuhan. Isang ulap ng puting usok ang mabilis na bumalot sa paligid. Move! Sa diretsyong likod ng greenhouse. Utos ni Andrea habang tinutulak si Diego na gumagapang palayo. At sa bawat takbang nila, bahagya pa rin siyang sumisilip sa scope ng baril niya habang iniisip kung gaano kabilis nakapasok ang sniper sa compound. Maya-maya pa, may narinig silang mahinang click. Isang pressure-triggered trap sa gilid ng pathway. Lumingon si Andrea sa senator. Senator, I need you to do exactly what I say. Or baka matanggal ang ulo mo. Wow, nakaka-motivate ah. Itinulak siya ni Andrea pabalik sa lupa at gumapang siya paikot sa gilid ng pressure plate. Napansin ni Diego ang seryosong konsentrasyon ng babae. At kung paano, kahit gusto tang marumi nitong hoodie, tila hindi nababawasan ang pagka-intimidating nito. Sa isang iglap pa, sumugod si Andrea sa poste ng ilaw at may binaril. Isang maliit na drone na mukha nagsiscan. Nice shot. Bulong ni Diego. May nag-leak sa security protocol natin. At kung hindi mo pa rin kayang seryosohin ang buhay mo, baka kailangan na kitang italis sa kama habang naka-blindfold. Napakurap si Diego. That sounded like a less threat and more like an invitation. Saad nito at ngumisi. Nakarating sila sa likod ng guest house. Dumaan sila sa emergency entry. Pagpasok nila, agad nilak ni Andrea ang pinto. Inilabas ang secure tablet para iping ang ibang security units. Si Diego sa isang sulok ay mukhang tumahimik na. Pero hindi nakatakas kay Andrea mga sulyap nitong pasimpleng ibinabato sa kanya. Lalo na sa dibdib niya. Senator, kung ayaw mong bulagin kita, tumingin ka sa dingding. Malamig niyang sabi. Sa tablet na hawak ni Andrea, tumambad ang alert signal mula sa command center. Isang unauthorized breach attempt sa server ng compound. Ilang minuto bago ang sniper shot. Pinindot niya ang override at pinasok ang emergency encryption para ilock ang system. Napansin niyang may trace attempt mula sa loob. Internal access. Lumingon siya kay Diego. Kailangan mo malaman to. Ano? May bago na namang assassination attempt? Sarkastikong tugon ng senador habang pinupunasan ng pawis sa noo. Mas malala. Someone inside your circle is trying to kill you. And whoever it is has access to your personal security protocols. Napatigil si Diego. Inside? You mean staff ko? Or someone with their passwords.
Alam mo ba maaari kang tanggalan ng trabaho dahil sa paratang na yan? Alam mo bang pwede ka ring ilibing ng buhay kung di ka makikinig? Tanong ni Andrea. They knew where you'd be. Kabisado ang ruta. Na-disable ang CCTV ng 5-minute window. Inside job yan. Natahimik si Diego. Kailangan nating pabayaan silang isipin na hindi tayo naginala. Maintain normal routine. But I'll need full access sa lahat ng staff mo. Lahat? Lahat. Even my chief of staff? Especially your chief of staff. Naglakad si Andrea papunta sa console at nagsimulang mag-type. We're going to run a silent race. Magsaset tayo ng decoy meeting. Confidential. And high-value intel. Kapag kumalat, alam na natin kung sino ang may leak. Trap? Bulong ni Diego. Yes. And you'll be the bait. Napakunot ang noon ng senador. Ba't parang masaya ka? Because I'm finally allowed to use you properly. Bago pa ito makasagot, nag-vibrate ang secure phone ni Andrea. Tinignan niya yon. May anonymous message. Next time, I won't miss. Basa niya sa mensahe. Pinakita niya ito kay Diego. See? Nakagat ng senador ang ibabang labi. Alright, anong kailangan kong gawin? Naglakad si Andrea palapit dito. Tumigil sa harap ni Diego. You will do a press release. Bukas, sasabihin mong you're launching an internal investigation on corruption. Kahit wala pa tayong pinanghahawakan. Para ma-pressure yung kalaban. And to push them into making a move. Pag nagpanik, magpapakita yan. So we're playing chess? No, I'm playing chess. You're just one of the pieces. Napatawa si Diego. Kahit halatang nabibigatan sa buong sitwasyon. At least, sabihin mo ako yung knight, hindi pawn. No, Senator. You're the king. Which means kapag natumba ka, game over tayong lahat. Sa sumunod na gabi sa main house compound sa loob ng private study room. May update ba sa Trace? Tanong ni Diego habang nakaupo sa leather chair. Isang basong tubig ang nasa kamay, pero hindi man lang niya yun iniinom. Nagtatype si Andrea sa tablet. Walang emosyon sa muka, pero ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga, sapat na para magpahiwatig ng pagkainis. Ilang segundo pa, pinatong niya ang tablet sa mesa at lumingon kay Diego. Negative. Walang kumagat sa decoy meeting. Hindi gumalaw ang target. Natahimik ang silid. Either hindi siya natakot o masyado siyang matalino para sa bitag mo. Saad ni Diego. Or masyado ako nagtiwala sa tamang tao. Sinuyod ko na ang access logs. Lahat ng pwedeng pagkunan ng lead. Someone is scrubbing their digital trail. Tumayo si Andrea at nagsimulang maglakad sa gilid ng silid. Let me help. Napatingin si Andrea kay Diego. Help? Senator, hindi ito. I can read people. Putol ni Diego na ngayon nakatayo na rin. I've been around long enough para malaman kung sino nagsisinungaling. I know politics. I know betrayal. Natahimik si Andrea saglit. May kung anong respeto sa tono ng boses nito ngayon. Fine. Pero ikaw ang aasikasuhin ng media bukas. Magpapanggap tayong may business na usual. I need you visible and predictable. Tumango si Diego. Ngumiti siya ng bahagya pero hindi yan abot sa mata. Hindi niya pwedeng ipakita na nag-enjoy siya sa atensyon ni Andrea. Hindi pwedeng mahalata niyang unti-unti na siyang naaakit sa pagiging istrikto, matalino, at makapangyarihan nito. Lalo na't sa bawat tagpong kagaya nito kapag seryoso si Andrea. Kapag abala ito sa paglutas ng problema, kapag mas focus ito sa duty, parang mas lalo itong lumalalim sa paningin ni Diego. Nakaupo ulit si Andrea at abala sa pagsusuri. Napansin ni Diego ang bahagyang galos sa gilid ng daliri nito. At marahil nakuha habang gumagapang sa damuhan ng isang gabi. Kumuha siya ng maliit na band-aid mula sa drawer sa likod at lumapit. Huwag kang kikilos. Mahina niyang sambit. Marahang binalot ni Diego ng band-aid ang daliri ni Andrea. Saglit na natigilan ng babae. Hindi sanay sa sitwasyon nila ngayon. Lumingon siya dito pero nag-iwas ng tingin si Diego. Wala lang, baka ma-infect. Casual nitong sabi.
Pero sa unang pagkakataon, hindi niya rin agad naibalik ang focus sa tablet niya. Matagal nang pinagdududahan ni Andrea ang isa sa mga bodyguards ni Diego na si Jasper Montano. Masyado itong tahimik at bihira magpakita ng emosyon. At may inconsistency sa clearance history. Binuksan niya ang confidential folder. Doon tumambad ang pruweba. Si Jasper Montano ay isang ex-military intelligence, dishonorably discharged. At higit sa lahat, may koneksyon sa isang shell company na sangkot sa political fund laundering. Napamura si Andrea. It's him. Agad siyang tumayo para kunin ang tablet. Pero napansin niyang bukas na ang access door ng archive. Hindi yun bukas kanina. Mabilis niyang dinampot ang baril at umatras sa isang kolum. Sobrang galing mo. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng mga shelves. Napakapit siya sa hawakan ng baril. Jasper. Mula sa anino, lumitaw ang lalaking may itim na jacket at may hawak na silencer pistol. Sayang. Kung di ka masyado matalino, baka nabuhay ka pa sana. Sakto rin. Tugon ni Andrea habang paunti-unting binababa ang stance. Kung di ako sanay sa mga gaya mong traidor, baka natakot na ako. Too bad. I can't miss. Bulong ng lalaki. Isang bala ang tumama sa dingding. Ilang sentimetro lang mula sa ulo ni Andrea. Gumulong siya sa sahig. Pinaputokan ang direksyon ni Jasper at nagtago sa metal filing cabinet. Ngunit alam niyang disadvantage siya at cornered. Isang putok ulit ang narinig, pero hindi galing sa kanya. Galing sa kabilang side ng room. Drop it! Sigaw ng isang boses. Mula sa kadiliman, 3 armadong naka-vest na lalaki ang lumitaw at agad pumaligid kay Jasper. Napamura ang lalaki. Pero imbis na sumuko, bumato ito ng mini flashbang sabay takas sa kabilang dagusan. Go! Go! East exit! Utos sa isa lalaki sa team. Napatayo si Andrea. Hawak pa rin ang baril habang sinusundan ng tingin ang papalayong likod ni Jasper. Hindi siya pwedeng makatakas. I'm on it. Sabay sagot na isang pamilyar na boses mula sa likod niya. Lumingon si Andrea. Si Diego. Nakasuot ito ng bulletproof vest. Disheveled ang buhok, pero ang mga matay seryoso. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Andrea. Sinundan kita. May naramdaman akong hindi mo ako isasama sa isang bagay na importante. At nagkataong may access ako sa ops team ng old intel division ko. Yung backup, ikaw nagpadala? Tumango si Diego. Hindi lang ako mukhang matalino sa TV, you know. Hindi napigilan ni Andrea ang maliit na ngiti na agad ding nawala. Hindi natin siya nahuli. Pero si Diego, hindi maalis ang tingin sa babae. Pero alam na natin kung sino. That's step 1. Tahimik na pinagmamasdan ni Andrea ang screen ng kanyang tablet. 3 report ang nakabukas. Lahat yun nagsusumigaw ng isang babala. Anytime, Pwedeng may sumubok muling patayin si Senator Diego Delgado. Napatingin siya sa kabilang dulo ng rooftop. Nandoon si Diego, nakaupo sa lounge chair. Hawak ang isang baso ng whiskey at mukhang walang pakialam sa takbo ng mundo. Hindi ka ba talaga kinakabahan? Hindi mo man lang sineryoso yung briefing ko? You could die any moment. kaya nga ako umiinom. Mas madaling tanggapin ang death threats kapag may kasamang yellow at single malt. Tumayo si Andrea at nilapitan si Diego. Marahas na inagaw ang baso mula sa kamay nito. Nagulat ang senador pero hindi siya tumutol. Tinitigan lang niya si Andrea na ngayon, hindi na lang iritado kundi galit na. Ang problema sa'yo? Simula ni Andrea at tinapon na laman ng baso sa malapit na drain. Masyado ka sanay sa lahat ng problema. At yung problema na yan nasasagot dahil sa pagiging privilege mo. Akala mo lahat ng threat malulutas ng pera. Akala mo ba, hindi ko iniisip to? Alam kong pwedeng mangyari kahit anong oras. Mamatay ako, maaksidente ako, malagay sa alanganin ng buhay ko, alam ko yun. Kada oras na lumilipas, iniisip ko,
kung kanino mukha ang huling makikita ko bago ako barilin at mamatay. Napatigil si Andrea. Nasa harap siya ni Diego at halos magkadikit na ang kanilang mga muka. Then act like it. Because I'm not going to die for someone who doesn't even care if he lives. Kaso, masyado matigas ang ulo ng senador. Binigyan po siya nito ng isa pang baso ng alak. Drink it. Masyado kang high blood. Napahilot ng sentido si Andrea. Ba't pa napakatigas ng ulo mo? Baliw ka na ba? Napatingin si Andrea sa baso. Malinaw na wala siyang interes dito. Pero alam din niyang hindi titigil si Diego hanggat di siya kumakagat. One drink para matapos na ang sermon mo. This is not a sermon. This is a security debriefing. Well, sa tono mo kanina parang pareho lang. Napasinghap si Andrea. Gusto na lang niyang paluin ng tablet ang ulo na matigas na ulo ng senador. Pero sa halip, marahas niyang kinuha ang baso at isang mabilis na lagok ang ginawa. Happy? Singhal niya at binaba ang baso. Very. Tugon ni Diego at uminom din ang sarili niya pang tagay na pang-apat na yata magmula kanina. Bumalik na lamang si Andrea sa kanyang ginagawa. Wala rin naman siya mapapala kung ganito katigas ang ulo ng kanyang binabantayan. Hanggang sa tumaas na ang boses ni Diego. Namumula na ang pisngi. At sa tuwing magsasalin siya ng alak, kalahati na lang ang nalalagay sa baso. Alam mo, Andrea, hindi ko talaga type yung mga babaeng masyadong bossy. Hindi tumingin si Andrea. Noted. Gusto niyo ba ilagay ko yan sa report? Di pa ako tapos. Bahagyang tumayo si Diego at nakatukod sa armrest ng upuan. Pero ikaw, iba ka. Bossy ka, oo. Pero parang gusto ko sumunod kahit inutusan mo ako. Masama na yung tama mo sa utak. Tigil mo na yan. Matipid na tugon ni Andrea. Hindi. Seryoso ako. Giit ni Diego at bahagyang tinuro si Andrea sa hawak na baso. Di ko maintindihan. Sa lahat ng babaeng nakilala ko, ikaw yung tipong kahit sigawan ako, gusto ko pa rin sundin. Umpo ka na, Senator, tama na yan. Baka mag-collapse ka dyan. Di mo ba nararamdaman? Yung parang kahit hindi ka naman sweet, kahit lagi kang galit, may parte ng utak ko natutuwa kapag nagagalit ka sa akin. Napahinto si Andrea sa pagpindot ng tablet. Umangat ang kilay niya pero hindi pa rin siya lumingon. Pakiulit? Di ko na-record yun, sayang. Ganda mo. Biglang bulalas si Diego. Kahit nakasimangot, kahit may baril kang hawak, ready kang barilin ako anytime, maganda ka pa rin sa paningin ko. Hindi alam ni Andrea kung anong nararamdaman sa mga oras na yun. May kung anong pumitik sa kanyang puso sa sinabi ng senador. Ngayon lang kasi may naglakas ng loob sabihin sa kanya yon. Okay na sana kaso lasing nga lang ang lalaki. Marahan ang hakbang ni Andrea habang inaakay si Diego papunta sa kama nito. Lasing na ang senador at paulit-ulit na humuhuni ng kung ano-anong hindi maintindihang kanta. Wala siyang choice kundi alalayan to. Hindi niya pwedeng pabayaan to sa rooftop. Nakakahiya ka. Bulong niya dito habang binubuksan ang pinto ng silid. Pagkapasok nila, agad na humiga si Diego sa kama. Pero bago pa man makapagpaalam si Andrea, bigla itong bumangon at nag-alis ng shirt. Napaatras ang babae. Anong ginagawa mo? Matutulog na ako. Sabay hubad nito ng pantalon. Brief na lang ang natira. Tila wala man lang pakialam sa presensya ng babaeng bodyguard. Sanay ako matulog ng ganito. Mas komportable, walang inhibition. Walang damit, walang kahihiyan. Sabat ni Andrea habang tinatakpan na matagamit ang isang kamay. At hindi pa doon natapos. Lumapit si Diego sa kanya para yakapin siya. Andrea, thank you ah. Ikaw na ang paborito ko sa lahat. Back off! Ano ba? Babala ni Andrea. Pero hindi siya nito pinakinggan. Sa halip, buong ngiti itong bumagsak sa harapan niya habang ang mga braso'y nakayakap.
Doon na wala ang pasensya ni Andrea. Sinuntok niya ito sa panga nang walang pagdadalawang isip. Bumagsak si Diego pabalik sa kama. Dahil doon, tulog ito agad. Inayos ni Andrea ang kumot ng senador. Pero iba ang nararamdaman niya sa gabing yun. Mukhang naging apektado siya sa aruganteng senador na yun. Kinabukasan, nakaupo si Diego sa harap ng mesa para kumain ng kanyang almusal. Nangyari kagabi. Tanong niya habang hinihimas ang pasa sa may panga. Parang binato ko ng simento. Di ko alam, Senator. Baka natapilo ko sa damuhan. Sagot niya at wala man bahid ng pagsisisi. Sa likod ng kanyang isip napapailing siya. Weird, pero at least masarap ang tulog ko. Saad ng senador at nagibit balikat. Tumingin siya kay Andrea. Pansamantalang nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit agad ding iniwas ni Andrea ang tingin. Ang boss ni Montano. Kilala mo na ba? Tumango si Andrea. None other than Undersecretary Cortez. Isa sa mga pinakamakapangyarihang political backers ng current administration. At based sa logs, ikaw ang susunod na target. Panimula ni Andrea pagkatapos niyang matuklasan na may sinusunod palang traidor na tauhan ni Diego. Tumango si Diego at binaba ang tablet at tumingin sa babae. Alam ko. Tagal ko na alam. Kumunot ang noo ni Andrea. Ano ibig mong sabihin? Humugot ng malalim na hininga si Diego. Tumayo siya at lumapit sa isang drawer. Kinuha ang isang maliit na device. At sa isang pindot, bumukas ang isang hidden screen sa loob ng study. May timeline ng mga tiwaling opisyal, mga pangalan, mga transaksyon, at isang codename. I'm the whistleblower. I've been acting to bait them. Ano? I've been building this case for years. I can't afford to make a mistake. Every move I make, they have to think I know nothing. Naisala akong politician na walang utak. But behind it all, I'm pulling the strings. What? So parang nag-go with the flow ka na lang sa mga ginagawa at plano ko all this time? Ngumisi ang senador. It's exciting to see my babysitter to discover the truth. Dahil sa'yo, marami ako nakalap na ebidensya. Sinamaan niya ng tingin si Diego. I'm your bodyguard, not your babysitter. Lahat ay nakaabang sa paglabas ng senador na sinasabing may hawak na malaking pasabog laban sa ilang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sa loob ng session hall, tahimik ang lahat na parang ang katahimikang iyon, naghihintay lang ng pagsabog. Naglakad si Senator Diego Delgado patungo sa witness stand. Si Andrea naman nasa gilid at binabantayan ng paligid. Mr. Senator, you mentioned in a prior closed-door meeting that you were ready to name high-profile individuals involved in anomalous activities tied to the energy reform bill. Are you still willing to proceed? Tanong ng chairperson. Tumango si Diego. Saglit na tumingin kay Andrea saka lumingon sa panel. I'm ready to speak. But before I name names, let me start by saying, isang putok ang pumunit sa katahimikan. Sumigaw ang ilan sa gallery. May nagtumbahang upuan. Lahat napatayo. Tumalon si Andrea mula sa gilid at tinulak si Diego pababa mula sa podium. At sabay na bumagsak sa sahig. May tumama sa bulletproof glass ng witness stand, pero hindi lahat nakaligtas. Isa sa security sa pinto ang tinamaan. Sniper! Rooftop 3 o'clock. Sigaw ng isang agent sa radyo. Cover the senator! Move! Move! Utos ni Andrea habang pinapadapa si Diego sa likod na nakataob na mesa. Pero imbis na magpasalamat, galit ang sumalubong sa kanya mula sa lalaki. What the hell was that? Sigaw ni Diego habang ginugusot ang sleeve ng kanyang suot na coat. Andrea, that was reckless. You weren't supposed to expose yourself like that. Reckless? I just saved your damn life. Sigaw din ni Andrea at hindi alintana ang gulo ng paligid. Exactly. Paano ko ikaw ang tinamaan? And what if that bullet was meant for you? What then? Ako yung target dito. You're supposed to stay alive. Wala akong pakialam kung akong tamaan. Trabaho ko to. Ganting sigaw ni Andrea.
Bakit? Ikaw lang ba may karapatang maging impulsive? Don't get to decide to die for me. And you don't get to tell me how to do my job. Huh? Pwede ba? Saglit silang natahimik nang lumapit ang isa sa mga security heads. Sir, we have to evacuate you for now. Umigting ang panga ni Diego. Tumalikod siya at sumama sa escort. Hindi man lang tinapunan ng tingin ng dalaga. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidente sa session hall. Matagumpay na nailunsad ang covert operation laban sa mga sangkot sa korupsyon. Iba't ibang ahensya ng gobyerno ang nagkakaisa ngayon. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng operasyon, nanatiling malamig ang pakikitungo ni Senator Diego Delgado kay Andrea. Tahimik si Andrea sa mga debriefing. Wala ring personal na utos o direktang pakikipag-usap sa kanya. Hindi na siya tinatawag sa mga closed-door strategy meetings. At kung kasama man siya, ibang tao na ang kausap ng senador. Sa loob ng op center, nakatayo si Andrea sa gilid habang tumatakbo ang live feed ng simultaneous arrests. Halos hindi niya maramdaman ang presensya ni Diego sa likuran niya, kahit naroon ito. Nakaupo sa harap ng command screen, tahimik, at tila abala sa pakikipag-ugnayan sa task force head. Update sa target. Undersecretary Cortez is on the move. Convoy approaching extraction zone. Anang isang analyst. Deploy the intercept team. We can't let him cross the border. Tugon ni Diego sa malamig na boses. Hindi man lang lumingon kay Andrea, kahit ito ang una nakadiskubre ng link kay Cortez. Ramdam ni Andrea ang pagkakait pero hindi siya umiimik. Mas pinili niyang ituon ang pansin sa operasyon. Lingid sa kaalaman ng karamihan, may sariling security protocol si Diego. Isang anonymous directive ang ipinapasa sa internal surveillance para i-monitor si Andrea Salvador. Matapos ang critical phase ng raid, lumabas si Andrea sa op center para magpahangin. Tumingin siya sa langit at muling naalala ang eksena sa session hall. Naglalakad siya papunta sa rooftop nang may marinig siyang mahihinang yabag. Agad siyang tumigil. Nagtaas na alert level ang instincts niya. Hinawakan niya ang baril sa balakang. Relax, it's me. Lumabas si Diego mula sa anino. Kala ko ayaw mo na kausapin. Hindi siya sinagot agad ni Diego. Bagkus lumapit ito at tumayo sa tapat niya. I was angry. Not because you saved me, but because I realized I couldn't stop you from putting yourself in danger. It's part of the job. Alam ko naman kung ano yung pinirmahan ko. Yun ang gagawin ko. Exactly. Kaya nga hindi ako makapagsalita. Kasi kahit ganun, masyado ka mahalaga para sa operasyon. Napatingin si Andrea dito. You monitored me. I had to. It was the only way I could make sure you were safe without you pushing back. Ang labo mo? Ang gulo mo? Mahinang tugon ni Andrea. Iniiwasan mo ko. Pero, pinamamanmanan mo ko. Pinababantayan mo ko. I was trying to keep my distance because I thought it would be easier to finish the mission without complicating things. But I was wrong. Nagkatitigan sila sa ilalim ng malamlam na ilaw ng rooftop. I'm sorry. Sa pagsigaw sa'yo. Sa pagtulak sa'yo palayo. For forgetting that you're not just my bodyguard. You're the reason why I got this far. Natahimik si Andrea. Nangingibabaw ang tibok ng puso niya kaysa sa ingay ng lunsod sa ibaba. Sige na nga. Apology accepted. Pero one condition. Ano yun? Next time, don't you dare monitor me behind my back again. Ilang araw matapos ang matagumpay na operasyon laban sa mga tiwaling opisyal, bumalik na sa presinto si Andrea hindi na bilang bodyguard ng isang senador, kundi bilang isang senior police officer na muling haharap sa tunay niyang mundo. Pagpasok niya sa loob ng estasyon, tumigil sandali ang mga tao, lahat ng mata nakatuon sa kanya. At ilang saglit ang katahimikan ng namayani. Saka sumalubong ang malakas na palakpakan. May ilang tumayo pa mula sa kanilang desk upang salubungin siya. Welcome back, Ma'am Salvador. Bati ng isang babaeng junior officer. Congrats po, ma'am. Wala kayong kupas. Saad pa ng isa sabay saludo.
Tumango lang si Andrea at bahagyang umiti. Hindi siya sanay sa atensyon. Pero hindi niya maikakaila ang pakiramdam ng pagbalik. Ang pagiging bahagi muli ng unit na minahal niya. Sa gitna ng bulwagan, lumapit ang hepe ng kanilang distrito. Andrea Salvador? Seryosong wika ng hepe sabay abot na isang folder. Ito ang opisyal na rekomendasyon para sa promotion mo. Headquarters approved. Dahil sa kontribusyon mo sa National Covert Operation, pinapayagan ka na mag-apply sa mas mataas na posisyon. Mas mataas pa sa kasalukuyang ranggo mo. Napakurap si Andrea. Chief, hindi ko po ito inaasahan. Ikaw ang pinili hindi lang dahil sa tapang mo, kundi dahil na rin sa disiplina, husay at dedikasyon mo. Sunod ay inabot sa kanya ang isang plaque. Tumango si Andrea at tinanggap yun. Wala siyang sinabi, pero baka sa kanyang mga mata ang emosyon dahil sa lahat ng pinagdaanan upang makarating sa sandaling ito. Maya-maya, naglakad siya papunta sa kanyang desk. Naroon ang lumang nameplate niya. Umupo siya at pinagmasdan ang paligid. Habang nag-aayos ng papel, biglang may pumasok na mensahe sa kanyang telepono. From Diego Delgado. Congrats! Dinner to celebrate? May treat. Napailing si Andrea at bahagyang napangiti. Nag-type siya ng sagot. Only if there's a cake. Sa isang pribadong rooftop restaurant na may tanawing city lights ng Maynila, nakaupo si Senator Diego Delgado sa isang reserved table na para sa dalawa. Nakasuot siya ng dark blue dress shirt. Bukas ang unang botones. Bahagyang magulo ang buhok. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa paulit-ulit niyang pagsuklay gamit ang daliri, habang palihim na sumusulyap sa kanyang relo. 7 p.m. ang usapan nila. 8:02 p.m. na. Napabuntong hininga siya. First time ko naghintay ng ganito katagal. Bulong niya sa sarili. Pilit ang ngiti sa waiter na muling lumapit. Sir, would you like to order a champagne? Teka, baka dumating na yun. Sagot niya bagamat halata ang pagod sa tinig. Pero kahit ang waiter mukhang naaawa na sa kanya. Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang apartment, bumagsak si Andrea sa sofa nang makauwi galing presinto. Sa wakas tapos na mahabang araw, at saglit lang siya uupo para magpalit. Yun ang plano niya. Pero hindi niya namalaya nakatulog siyang suot pa ang uniforme. Mahigpit ang kapit sa kanyang palad, naroon ang tablet, at mukhang kailangan niya pambasahin kung ano man ang binigay sa kanyang trabaho ng boss. Nagising siya sa mahinang notification. Pagdilat niya napabalik ko siya agad. Tinapik niya ang noo at agad tinawagan si Diego. Ilang ring lang at agad itong sinagot ng tawag. Where are you? Sorry, nakatulog ako. Galing akong presinto. May 3 incident report na kailangang ayusin. Sunod-sunod ang paliwanag ni Andrea habang nagbibihis na. Okay lang. Ako lang naman tong kumain ng cold appetizer mag-isa. At umorder ng steak na inikot ng 3 beses sa kusina. Dahil hindi ko alam kung aalis ba ako maghihintay pa. Give me 15 minutes. Naka-jeans na ako, nakamotor. Hindi ako lalampas ng 20. Tahimik lang si Diego sa kabilang linya. Huminga ito ng malalim bago sumagot. Kung di ka pa darating ng 20 minutes, ako na mismo ang susundo sa'yo. Napatawa si Andrea sa kabila ng hiya. Binaba niya ang tawag at mabilis na lumabas, suot ang leather jacket at dala ang helmet. Samantala si Diego naman, nakatingala sa kalangitan. Habang hawak ang kanyang whiskey glass. Hindi siya sanay maghintay. Pero sa sandaling ito kahit 1 oras pa, may parte sa kanyang handang maghintay. At kahit late si Andrea, alam niyang pupunta ito. Ito ang pagbawi ko. Saad ni Andrea, habang nakatayo sa labas na isang bagong bukas na fusion restaurant sa BGC. Nakasimpleng dark blouse siya, high-waisted jeans, pero sapat na yon para mapatitig si Diego sa kanya ng ilang segundo. Alain mo nga naman. Ikaw na ang nagaya ngayong gabi. Nakangiting biro ni Diego. Araw ng himala ba ngayon? Tumigil ka nga. May utang ako sa'yo. Gusto ko lang bumawi. Besides,
Gusto kong subukan ng pagkain dito, no? Sikat sa mga pulis kasi may discount. Napangiti si Diego habang sinusundan ng dalaga. Hindi niya inaasahan na sa dami ng taong nakita niyang umiti sa kanyang pagiging senador, si Andrea pa ang pinakagusto niyang makita sa kabilang side ng mesa. Pagkaupo nila sa isang semi-private booth, agad silang inalok ng menu. Good for two? Yes. Agad na sagot ni Diego. Sabay sulap kay Andrea na hindi man lang nag-react. Special occasion actually. Kumunot ang noon ni Andrea. Anong special? Ikaw ang unang nagaya ng dinner. Sa buong karir ko, walang babaeng pulis na nagayang kumain makasama lang ako. Kasama ka kasi sa report ng promotion ko. Kaya naisip kong okay lang siguro ang dinner. Don't overthink it, Senator. So hindi to date? Hindi. Sagot ni Andrea agad. Nang dumating ang pagkain na tahimik muna sila, sa dami ng putaheng naroon sa kanilang harapan na bago sa kanilang panlasa. At sa katahimikang yun, napaisip si Andrea. Hindi niya planong maging personal ang gabi. Pero habang tinitignan niya si Diego na parang batang excited sa bagong pagkain, naalala niya ang lahat ng pagod, gulo at panganib na pinagdaanan nila. At naroon ang lalaki. Buhay. Kasama niya ngayon ito. Alam mo, hindi ko inakala na aabot tayo sa ganito. Na magiging safe ka. Na natapos ang operasyon. Tumigil si Diego sa pagnguya at tinignan ng kaharap. At di ko rin nakalang gusto ko pa mas tumagal pa ang assignment mo sa akin. Saglit na natahimik si Andrea. Masasanay ka rin sa ibang bodyguard. Ang boring nga. Ikaw lang may lakas to magsalita at magutos sa akin eh. Masyadong tahimik yung mga bago. Di tulad mo. Nag-iwas ng tingin si Andrea. Hindi niya kayang tugunan ng titig ni Diego. Lalo na ngayong walang panganib sa paligid. Maaga pa lang, abala na si Andrea sa presinto. Nasa briefing room, nakatayo sa harap ng projector screen, habang nagsasagawa ng orientation para sa bagong unit na hawak niya. Walang bahid ng pagod sa boses, kahit ilang araw na siyang sunod-sunod na duty. Tumunog ang cellphone niya, isang direct call mula sa nakarehistrong numero ni Diego. Napakunot ang noon ni Andrea. 5 minutes break. Aniya sa team bago tuluyang lumabas sa hallway. Sinagot niya ang tawag, habang hawak ang tablet sa kabilang kamay. Senator, I'm in the middle of something. Hindi ba pwedeng? Andrea, ba't di ka sumasagot sa mga text ko? You've been dodging me for days. Napabuntong hininga si Andrea. Hindi kita iniiwasan. Nagtatrabaho lang po ako. In case nakalimutan yung wala na po akong assignment sa inyo. May ilang segundong katahimikan sa kabila. Tila tinatansya ni Diego ang tono niya. I just wanted to talk. Kumain, mag-relax. Hindi ka ba pwedeng maging normal kahit isang beses? Napailing si Andrea. Hindi ako tinawag para maging normal, Senator. Ako? Isang senior police officer na may trabaho. At kung tatawag ka lang para sa mga walang kwentang bagay, please use your assistant. At bago pa makasagot si Diego, binaba niya na ang tawag. 2 oras ang lumipas, nang marinig ng buong presinto ang malalaking yabag ng dumating na bisita. Where is she? Tanong ni Diego. Nakasuot ng civilian clothes, pero mukhang galit, hawak ang phone, may iPad sa ilalim ng kilikili at may bantay pang driver sa labas. Nagkaatinginan ng ilang pulis. Si Mama Andrea po, nasa ops room. Walang pasabing pumasok si Diego doon. Officer Andrea Salvador. Sigaw niya. Napalingon ng lahat, kabilang si Andrea, na kalmado pero mukhang nagulat. Senator? Tanong niya at nilapitan to. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba pwedeng puntahan ko ang isang tao lalo na kung di nagre-reply sa text ko at tawag? Matalim na sagot ni Diego. Lumakas ang bulungan sa paligid. Nakikinig ang ilang rookie, ang mga senior officer pati ang hepe ng station. Please, huwag mong gawin ito. Bulong ni Andrea pero agad siyang pinutol ni Diego. No, you've been avoiding this for weeks and you know what? I've had enough. You're so focused on your duty. On this, being a perfect cop, na hindi mo na napansin na gusto kita, Andrea. Gusto kita sa paraang hindi ko alam kung kailan nagsimula. At mas lalo ako nahuhulog kahit gaano ka kaseryoso, kabisi o kasungit. Tumigil si Diego. Natahimik ang buong ops room.
May iba nang ngumiti, ang ilan nagpipigil ng tawa. Nakatingin lang kay Diego si Andrea. Walang reaksyon sa muka. Tiga mo yan? Dagdag ni Diego, halos mawala ng hininga. Hindi ka man lang nag-react. Naputol ang pagsasalita niya. Dahil sa unang pagkakataon na mula si Andrea Salvador. Hindi man halata sa iba, pero nakita ni Diego ang bahagyang pamumula ng pisngi nito at ang pag-iwas ng mata. Hindi totoo yan. Bulong ni Andrea. Anong hindi totoo? Hindi ako manhead. Alam ko. Nararamdaman ko. Ayokong pansinin. Dahil hindi yun ang dapat at hindi ito ang lugar. Hindi ako marunong tumigil. Putol ni Diego sabay abante ng isang hakbang. Senator, I swear kapag hindi ka pa umalis sa loob ng 2 minuto, ano gagawin mo? Aarestuhin mo ako? Kung kailangan. Sagot ni Andrea pero may ngiti sa gilid ng labi niya. Kahit pilit niya itong itinatago. Napatingin si Diego sa mga pulis na nakapaligid. Lahat ngayon parang nanonood ng live. Fine. Ako na aalis. Pero tandaan mo to, Officer Salvador. Hindi ako sumusuko. Mas lalo na sa taong gusto ko. Madaling araw na, pero bukas pa rin ang opisina ni Senator Delgado sa mataas na gusali ng Senado. Nasa loob si Diego. Nakaupo sa leather couch. Hawak ang isang tasa na mainit na kape habang may binabasa sa tablet. Hanggang sa bumukas ang main door na hindi man lang kumakatok ang kung sino na pumasok. Pag-angat niya ng tingin, nabitawan niya ang tasa at napatalsik ang laman nito sa lamesa. What the hell? Good evening, Senator. Maikling bati ni Andrea habang pumapasok. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Diego. Pilit iniiwasang mapansin ng iba na halos mabulunan siya sa gulat. Namiss mo ako, di ba? Sagot ni Andrea, seryoso ang muka pero may bahagyang asar sa tono. Napansin ni Andrea ang 3 bagong lalaki nakatayo sa paligid. Mga matitikas, nakaitim na polo at may earpiece. No bodyguards? Tanong niya. Yup. Ipinilit ng chief of staff ko, all male, para daw hindi ako madistract. Napataas ang kilay ni Andrea. Sino madalas mang distract sa'yo? Hindi na importante. Mabilis na tugon ni Diego, habang inaayos ang nabasang tablet at nilinis ang lamesa. Tumikim si Andrea. Gusto kong ipaalam na may bagong intel sa dating kaso ni Jasper. Hindi ko na ito nadala sa presinto, kaya ako dito dumiretso. Tumango ang lalaki. Okay. Natahimik silang dalawa. Pinagmasdan ni Diego si Andrea habang inaayos ito ang mga papel na dala. Di ka talaga marunong kumatok, no? Wala kasi akong intensyong maging bisita. Dumiretso na lang ako. Wala rin naman ako ibang gustong makita kundi ikaw. Saglit na natahimik si Diego. Napatingin siya ng seryoso sa dalaga. Wait. Was that an attempt at flirting? Hindi ko style mag-flirt. Pero kung na-interpret mong ganun, problema mo na yon. Saad ni Andrea habang nakataas ang isang kilay. Definitely a problem I'm willing to deal with. Napatingin na isa sa mga bodyguard nila, pero agad na umiwas ng tingin. Anyway, dagdag ni Andrea habang nilalapag ang folder sa mesa. Ito na yung updated movement ng shell company na konektado kay Jasper. We have probable cause to reopen the case against former Director Velasco. Tumingin si Diego sa folder, pero hindi niya binuksan agad. Mas pinili niyang pagmasdan si Andrea na ngayon ay parang mas kalmado na at mas kampante. At anong plano mo pagkatapos ng lahat ng ito? Nagangat ng tingin si Andrea. Matulog? Kumain? Bumalik sa trabaho? Ikaw? Di ko pa alam. Pero gusto ko sana ng kasama. Napatingin si Andrea at bahagyang natigilan. Di ko pa sinasagot yung last confession mo, Senator. I know. Pero hindi naman kita minamadali. Basta ngayon, okay na akong bigla kang sumusulpot sa office ko kahit di ka kumakatok. Talaga? Yeah, kahit araw-araw mo pang gawin. Lumalamig na ang hangin habang unti-unting pumupuno ang bagong bukas na rooftop ng restaurant sa may Antipolo. Sa gitna ng city lights, may isa sa mga reserved tables na nakatayo si Diego. Pasimple siyang tumingin sa wristwatch.
7:32 p.m. Mahinang bulong niya. Napabuntong hininga siya. Naalala niya ang huling beses na nagaya si Andrea ng dinner. At pinaghintay siya ng mahigit 1 oras. Pero kahit naiinis siya noon, dumating pa rin si Andrea. Kaya ngayon umaasa siyang hindi na mauulit. Senator! Napalingon siya sa pamilyar na boses. Sa gilid ng entrance, bumungad si Andrea na ibang-iba sa karaniwang itsura nito. Suot ang itim na dress na lampas tuhod. May slit sa gilid at may manipis na strap. Nakaayos ang buhok, soft curls na nakababa at bahagyang pulang lipstick. Natulala si Diego. Saglit siyang hindi nakapagsalita. Ba't ganyan ka tumingin? Tanong ni Andrea habang lumalapit sa mesa. No, you look, wow. I mean, different. Beautiful. Like, really. Umupo si Andrea sa tapat niya at bahagyang umiwas ng tingin. First time ko rin magsuot ng ganito para sa dinner. Para sa dinner o para sa akin? Biro ni Diego. Huwag kang assuming Hirap ni Andrea. Natawa naman ang lalaki. Okay, fine, pero thank you sa pagyaya ulit. Tahimik muna sila habang dumating ang waiter at inabot ang menu. Pagkaalis nito, nagangat ng tingin si Andrea. Alam mo ba kung ba't kita niyaya ulit? Para bumawi sa last time? Hindi lang yun. Kasi gusto ko ng klaro. Napatigil si Diego. Klaro saan? In everything. Sa nararamdaman mo. Sa motibo mo. Sa lahat ng ito. Kasi kung lalapit ka sa akin na may halong pagbibiro, laro o pakit lang dahil sa lahat na nangyari, I don't have time for that. Okay. Klaro, anong gusto mo malaman? Hindi siya sinagot agad ni Andrea. Tumuwid dito na upo at tinignan siya sa mata. Una sa lahat, hindi talaga kita type. Napakulot ang noon ni Diego. Ouch. Hindi ako mahilig sa mga lalaki masyadong gwapo. Mas lalong ayoko ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Diretso ang boses ng babae. Double ouch. Pero, I'm willing to give you a chance. Hindi dahil sa posisyon mo o dahil sa itsura mo. Kundi dahil sa lahat ng pinakita mo noong mga panahong hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo pero ginawa mo pa rin. Doon nagtagpo ang mga mata nila. Just don't make me regret it. Dagdag pa ni Andrea sa mahinang tono. Hindi ko alam kung anong pwede ko sabihin. But I swear, hindi kita pinaglalaruan. Not even once. Good. Kasi kahit nakadress ako ngayon, may stun gun pa rin akong dala. Napahalakhak si Diego. Now that's the Andrea I like. Bandang hapon, sa isang tagong lugar sa Maynila, may high-value operation ng Special Operations Unit, isang illegal arms deal, na matagal nang sinusubaybayan. Nangunguna sa team si Lieutenant Colonel Andrea Salvador, na naka-combat uniform at hawak ang radyo habang sinusuri ang perimeters. Team, in position. Wait for my go signal. Mariin niyang utos sa radyo. Sa kabilang bahagi ng abandonadong warehouse, naroon si Diego kasama ang kanyang bagong bodyguards. Bilang miyembro ng Oversight Committee, kailangan niyang personal na masaksihan ang operasyon para sa report sa Senado. Senator, hindi ba delikado to? Tanong ng isa sa mga bodyguards niya na si Alan, habang nakaalalay. Relax, I trust her. Hindi niya maiwasang mapangiti, habang pinagmamasdan kung gaano kaseryoso si Andrea. Professional ito at alerto. Pero nang napansin niyang si Alan ay nakatitig din kay Andrea, biglang sumama ang pakiramdam niya. Ba't ka nakatingin? Malamig na tanong ni Diego. Sir? She's impressive. Sagot ni Alan na halatang humanga. Napatingin ng matalim si Diego. She's taken. Don't forget you're here to do your job. Eyes on the perimeter. Agad na umiwas ng tingin si Alan at nagsalita. Copy, sir. Biglang may bumulong sa radyo ni Andrea. Target sighted 10 o'clock. Move in. Execute silently. No casualties if possible. Ilang segundo lang, mabilis na gumalaw ang buong unit. Isa-isang na-neutralize ang mga suspect gamit ang precision at coordination. At sa gitna ng operasyon, nagpaulan ng bala ang isang tauhan ng kalaban. Pero mabilis itong nadisarmahan ni Andrea gamit ang disarming technique at isang malinis na elbow strike
na pinatulog ito ng isang iglap. Lahat ng bodyguards ni Diego napanganga. Grabe si ma'am. Para ako nanonood ng action movie. Si Diego naman proud, pero nagpipigil ng inis na nakakita siya ng lalaking humahanga kay Andrea. Pagkatapos ng operasyon, kinukumpirma ni Andrea ang mga na-recover na armas at idinidetalye ang report na lumapit si Diego. Nice work. Kaswal niyang bati. Standard procedure lang. Sagot ni Andrea habang naglalakad palayo. Standard o hindi, you made me look like a civilian in front of my own team. Sabay kindat ni Diego. Pagtalikod ni Andrea, bigla siyang bumalik. Lumapit kay Diego na walang pasabi at tinalikan to sa pisngi. Para wala na maglakas loob tumingin. Bulong ni Andrea bago tuluyang lumakad palayo para mag-report sa commanding officer. Naiwan si Diego na tulala hawak ang pisngi, habang nagsisimula ng kumislot ang ngiti sa kanyang labi. Pati na rin ang mga bodyguards niya napapangiti. Boss, jackpot ka talaga. Tinignan siya ni Diego. Napayoko naman si Alan. Isa pa, ikaw una kong tatanggalin sa team. Tumawa ang lahat pero para kay Diego, kahit gaano pa siya kasanay sa politika, wala pa rin siyang panama sa babaeng kayang iligpit ang kalaban, ipagtanggol ang sarili, at magpabagsak ng puso ng isang senador sa isang simpleng halik sa pisngi. Makalipas ang 6 na buwan, naglalakad si Andrea sa mahabang hallway ng isang bagong tayong training facility para sa elite police operatives. Suot niya ang bagong ranggo sa balikat. Isang promosyon na hindi niya hiniling, ngunit buong puso niyang tinanggap. Sapagkat ito ang bunga ng lahat ng sakripisyo niya sa serbisyo at sa bayan. Sa kabilang bahagi ng pasilyo, may mga trainees na nagmi-military stance at sa gitna nila nakatayo si Diego. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Andrea na may halong gulat pero nakangiti. Official partner ako ng Leadership Ethics Program. I'm here to help the reformation of how politics support national security. And I brought your favorite. Napailing si Andrea. Napatingin sa kaping dala ng lalaki. Akalain mong kahit sa trabaho hindi ka marunong tumigil Umiling si Diego at ngumiti. Hindi ako titigil. Lalo na't sa'yo ako huminto. Dumaan pa ang ilang taon. Sina Andrea at Diego patuloy na nagsilbi sa kani-kanilang propesyon. Si Andrea bilang pinuno ng isang anti-corruption task force, si Diego bilang reformist senator na may tunay na malasakit sa kapakanan ng bayan. Hindi naging madali ang kanilang relasyon. Maraming beses sila nagtalo dahil sa magkaibang prinsipyo, oras, at pag-uunahan kung sinong tama. Pero sa dulo ng bawat pagtatalo, lagi silang bumabalik sa isang simpleng katotohanan. Pareho silang lumalaban para sa tama at para sa isa't isa. Minsan, inakala ni Andrea na hindi siya nararapat sa idea ng pag-ibig. Hindi siya mahilig sa bulaklak. Ayaw niya ng cheesy gestures. Pero natutunan niyang ang tunay na pagmamahal. Hindi kailangan baguhin ang sarili. Kailangan lang ng taong tatanggap sa iyo ng buo. Inakala ni Diego na siya ang may kontrol ng lahat. Na kaya niyang paikuti ng mga bagay sa kanyang palad. Pero kay Andrea, natutunan niyang hindi lahat ng laban, panalo gamit ang salita, at gamit ang kanyang ginagawa. Minsan, kailangan manahimik at makinig. Sa isang press conference matapos ang matagumpay na operasyon laban sa isang sindikato, magkatabi sina Andrea at Diego. Tahimik lang ang senador habang si Andrea nag-uulat sa media ng detalye ng operasyon. Sa dulo ng press con, isang reporter ang nagtanong, Colonel, si Senator Delgado po ba ang dahilan ng inspirasyon niyo sa bawat operasyon? Napatingin si Andrea kay Diego. Bahagyang ngumiti bago sumagot. Ang inspirasyon ko ay pangarap na mabuhay sa isang mundong hindi kailangan mamili sa pagitan ng puso at prinsipyo. Hindi man niya direktang sinagot, alam ng lahat sa silid ang ibig sabihin nun. Sa huli, hindi nila kailangang piliin sa pagitan ng tungkulin at pagmamahalan. Pinatunayan ni na Andrea at Diego na maaaring lumaban para sa bayan habang iniingatan nila ang isa't isa. Hindi perpekto ang sistema. Hindi perpekto ang relasyon nila. Pero sapat ang katapatan, tapang, at pagmamahal para mapanatiling buo ang lahat.
At sa bawat gabi ng katahimikan, sa pagitan ng natapos na laban at panibagong hamon, magkasabay silang umuuwi sa iisang tahanan at sa iisang direksyon. Ang tunay na serbisyo, hindi nasusukat sa ranggo o sa posisyon, kundi sa katapatan sa tungkulin. At ang tunay na pagmamahal, hindi lang patungkol sa kilig, hindi lang tungkol sa kung sino ang mas tama o mas matapang, kundi sa pagpili sa isa't isa sa kabila ng gulo, pagod at pagkakaiba. Ang pagmamahal, hindi tungkol sa kung sino ang mas malakas o mas marunong, kundi sa pagpapakumbaba at pagtanggap ng kahinaan, ng nakaraan, at ng pangakong sabay niyong tatahakin ang kinabukasan. The End. It's shoutout time! Shoutout kina Miss Jeannie, Mia Abuat, Remilyn Ekdang, Alfredo Casilihan, Josefina Rubio, Lily Candia, Rowena De Leon, Miss Hazel, Lolita Omeda, Alicia Alonzo, Merlinda, Zenaida Reyes, Ritz Mia, at Raquel Sinfuego. Hello, this is Iya. Meron kaming munting mensahe na nais iparating sa aming mga masugid na tagapakinig. Hihingi lang po sana kami ng konting lambing. Napansin po kasi namin na karamihan po sa aming mga listeners hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming mga channels. Kaya ini-encourage po namin kayo na kung isa kayo sa mga frequent listeners at hindi pa nakakapag-subscribe, magiging malaking tulong po sa aming munting community ang pag-click nyo sa subscribe button at pag-tap ng notification bell para ma-notify kayo sa ginagawa naming daily update sa channel. Malaki rin na magiging tulong nito sa mga writers na nagsusulat para sa aming channels, and also, they would be encouraged to na magpatuloy sa pagsusulat ng sa gayon, mas mabigyan pa namin kayo ng kasiyahan at entertainment sa araw-araw. Yan lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.